Sa gitna ng dilim ng kagubatan ng Mindanao, isang katahimikan ang bumabalot na tila ba pinipigil pa mismo ang hininga ng kalikasan. Ang buwan ay halos natatakpan ng makakapal na ulap at tanging mahihinang sinag lamang nito ang bumababa sa mga dahon ng punong kahoy. Ang hangin ay malamig at mabigat. May dalang samyo ng lupa at pulbura mula sa mga nakalipas na sagupaan. Dito, sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, naghahanda ang isang unit ng Philippine Army para sa isang operasyon na maaring magbago sa takbo ng buong digmaan sa lugar. Ako si Staff Sergeant Ramon de la Vega, 33 taong gulang, 14 na taon nang naglilingkod sa hukbong sandatahan. Hindi na bago sa akin ang amoy ng takot, ang kaluskos ng kagubatan at ang bigat ng bawat hakbang sa mga misyon na laging may kapalit na dugo. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Hindi ito ordinaryong raid. Isa itong operasyon na tinatawag ng aming commander na Zero Hour. Isang pagsalakay na dapat matapos bago pa man sumikat ang araw. Ang target namin, isang kampo ng mga armadong grupo na matagal nang nagdudulot ng lagim sa mga baryo. Sila ang responsible sa sunod-sunod na pambobomba, pangho-hostage at pagpatay ng mga inosente. Ilang linggo na naming sinusubaybayan ang kanilang galaw. At ngayong gabi, sa eksaktong 2:00, sisimulan namin ang pag-atake. Tahimik kaming naglakad, nakapila, gamit ang night vision goggles at mahigpit na hawak ang aming mga M4 rifles. Sa kanan ko ay si Corporal Jimenez, bagong salta, 3 buwan pa lang sa unit. Halata ang nerbiyos sa kanyang bawat galaw. Sa kaliwa naman ay si Sergeant Morales, veterano ring kagaya ko na matagal ko ng kabiyak ng misyon. Ang aming team leader ay si First Lieutenant Alvarez, isang matapang na opisyal na kahit minsan ay hindi namin nakitang nag-atubili sa gitna ng panganib. Mga tropa, mahina ngunit matatag na sabi ni Alvarez habang kami tumigil sa isang bakanteng bahagi ng gubat. Nasa 3 kilometro na lang ang target. Tandaan nyo, Zero Hour. Pagdating ng 2:00, sabay-sabay tayong kikilos. Walang mauuna, walang mahuhuli. Magiging impyerno ito, pero tayo ang magdadala ng apoy. Tahimik kaming lahat, walang sumagot. Sa halip, nagkatinginan kami. Nagbigay ng mga simpleng tango na para bang nagsasabing, handa kami. Habang naglalakad muli, hindi ko maiwasang maalala ang mga naiwan ko sa Maynila, ang asawa kong si Lisa at ang anak kong si Anton na 8 taong gulang. Huli kong nakita sila 2 buwan na ang nakararaan. Nagpumilit si Anton na sumama sa kampo pero sinabi kong may mas mahalaga siyang misyon, ang alagaan ang kanyang ina. Madalas ko siyang maalala tuwing ganitong misyon dahil siya ang dahilan kung bakit kailangan kong magtagumpay. Kung babagsak ako, babagsak din ang pangarap niya. Sergeant, tahimik ka, bulong ni Morales habang nagmamasid sa paligid. Iniisip mo na naman pamilya mo, ano? Hindi mawawala yon sa isip ko, sagot ko. Pero mas lalo akong nagiging matatag dahil sa kanila. Tumango lang siya at ngumiti ng tipid. Sa gitna ng dilim, ang ngiti niyang iyon ang nagsilbing liwanag. Ilang minuto pa, narinig namin ang mahinang ugong ng generator mula sa kampo ng kalaban. Dito, nagbigay ng senyas si Alvarez para mag-crawl kami papalapit. Andahan naming nilampasan ang matataas na damo, ang mga ugat ng puno at ang mga batong madulas sa hamog. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Paglapit namin, unti-unting lumitaw sa paningin ng kampo. Mga toldang kulay itim at berdeng nakahilera, mga baril na nakasampay sa gilid, at ilang guwardiyang nag-iikot na walang kaalam-alam sa aming presensya. Mga 10 hanggang 12 armado ang nakikita ko agad. Pero ayon sa intel, mahigit 50 sila. 11:55. 5 minuto bago ang Zero Hour. Nagsimula ng pumwesto ang aming unit. Nahati kami sa 3 grupo, Assault Team, Support Team, at Blocking Force. Kasama ako sa Assault Team, ang unang papasok sa kampo. Habang nakadapa ako, pinagmamasdan ko ang relo ko. Ang bawat tiktak ng segundo ay parang hampas ng martilyo sa dibdib ko. Ang pawis sa aking sentido ay malamig kahit na malamig din ang gabi. Zero Hour, bulong ni Alvarez nang magtama ang 2 kamay ng orasan sa 2:00. At sabay-sabay, sumabog ang impyerno. Nagpakawala ng sabog ang support team. Isang malakas na granada launcher ang tumama sa generator ng kampo. Pumutok ang apoy, nagkagulo ang mga kalaban. Sa parehong sandali, rumesponde kami. Tumayo kami mula sa damuhan at nagpaulan ng bala. Ang dilim ay napalitan ng mga nagliliparang apoy mula sa baril. Contact! Contact! Sigaw ng isa sa mga kalaban bago siya tinamaan sa dibdib at bumagsak. Sumugod kami sa loob ng kampo. Dahan-dahan ngunit mariin. Bawat paghingay may kasamang putok ng baril. Tinamaan si Jimenez ng bala sa balikat, ngunit tumuloy pa rin nakikipagsabayan.
Sa gitna ng putukan, naririnig ko ang sigaw at yak ng mga kalaban, pati na ang mga sunog na tela ng kanilang tolda. Forward! Forward! Sigaw ni Alvarez. Nakita ko ang isa sa mga kalaban na nagtangkang magtago sa likod ng kahon. Binaril ko siya bago pa siya makaputok. Bumagsak siya at naramdaman ko ang bigat ng ginawa kong iyon. Ngunit alam kong kailangan, kundi ako ang babagsak. Habang tumatagal, lalong nagiging marahas ang laban. Dumating ang reinforcements ng kalaban mula sa kabilang bahagi ng kampo. Mahigit 20 silang umatake sabay-sabay. Agad naming tinawag ang blocking force para pigilan sila. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Ang hangin ay halos hindi na marinig dahil sa ingay ng baril at sumasabog na granada. Reloading! Sigaw ko habang pinapalitan ng magasin. Covering fire! Sagot ni Morales at pinaputukan ng mga kalaban para mabigyan ako ng oras. Sa isang iglap, isang RPG ang pumutok mula sa kampo at tumama sa harapan namin. Sumabog ang lupa, tumilapon ang mga bato at natabunan kami ng alikabok. Pagbangon ko, nakita kong sugatan si Jimenez. Duguan ang mukha ngunit humihinga pa. Medic! Medic sigaw ko at agad namang lumapit ang combat medic para gamutin siya. Walang tigil ang laban hanggang sa unti-unti naming napalibutan ang kampo. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban at ang ilan na may nagtatakbo palayo ngunit nasa lubong ng blocking force. 2:00 na ng madaling araw nang tuluyang mahulog sa kamay namin ang kampo. Pagod at sugatan, nagsipag-upo kami sa gitna ng kampo. Ang ilan ay may sugat, ang ilan naman ay tahimik lang na nakatitig sa kawalan. Ako na may nakatingin sa langit, sa buwan na muling lumabas mula sa ulap. Mission accomplished, mahinang sabi ni Alvarez. Ngunit sa isip ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang labang ito ay isa lang sa napakaraming laban na haharapin pa namin. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng malamig na buwan, tiniyak namin na ligtas ang mga baryo kahit pansamantala lamang. At habang nakaupo ako roon, iniisip ko si Lisa at si Anton. Anak, isa namang gabi-gabi ang nalampasan ko. Isa namang misyon ang natapos. At bukas, kung pala rin, muli kong makikita ang iyong mga ngiti. Ito ang buhay ng isang sundalo, laging nasa pagitan ng dilim at liwanag, ng takot at tapang, ng kamatayan at pag-asa. At ngayong gabi, sa ilalim ng katahimikan matapos ang bagyo ng bala, alam kong ang digmaan ay magpapatuloy. Ngunit ako rin, magpapatuloy. Dahil iyon ang sumpa at panata ko hanggang sa huling segundo ng 0 hour.